Or, kaya na. Kung, ano ba, kung Gob na. So, nag-file na kayo ng COC. Isa sa talagang matindi ang laban nyo ay kay Sol Alvarez. Samahan niyo dati sa Congress. Paano ang paghahanda na ginagawa niyo? Well, alam mo, magkakaibigan naman tayo lahat dito. Ang maganda dito sa lalawigan ng Laguna, walang away-away dito. Kumbaga, it's a friendly game. No? Whoever got the majority vote of the constituents namin dito, then we will respect it. And we don't want any kind of parang alam mo yung sakitan, di ba? O mga mabibigat na mga salita. At well, ang ginagawa naman natin paghahanda dito sa campaign natin, it's a clean campaign, no? That we wanted to have a, yung para bang convincing them that we will be delivering yung mga services that very near sa puso ng ating mga kababayan. Like for example, sa Kalasugan. No? Alam mo, for so many years, when I was still a board member, sa vice governor ng province ng Laguna, yung mga hospital natin, talagang hindi mo ma-level up, no? At nakakaawa yung ating mga kababayan. Na-notice natin that yung pera ng gobyerno, ng national government, is not really enough, no? Like for example, yung pondo ng provincial government. So what we intend to do is to have a, siguro kailangan na natin dito ang private sector na magkaroon tayo ng PPP project na lahat ng aming mga 9 hospitals dito must undergo a PPP project wherein we will be tapping the private sector nga para na sa ganon ma-level up natin yung ating services. After all, meron naman tayong mga PhilHealth, no, na maaasahan yung ating mga kababayan. But in terms of doon sa tinatawag po nating infrastructure and of course sa mga medical equipments, I think kailangan lang dito talagang innovative ka. Like for example, pagdating sa international community that they are giving yung medical services in terms of infrastructure and medical equipment. So we will be tapping them. Ibig sabihin ba, ipa-privatize ang mga 90? Hindi mo siya i-100% privatize, no? Siyempre, kailangan dyan na, kumbaga, how many percent will be properly distributed doon sa ating pong private sector. So, magiging semi-private? I think we have to come out with that kind of idea, no? Na hindi lahat sagot ng provincial government. Why? Bigger yung budget natin eh. So, imagine, nagbibigay tayo ng pondo para sa edukasyon, nagbibigay tayo ng pondo para sa agrikultura, nagbibigay tayo ng pondo para sa peace and order, nagbibigay tayo ng sweldo para sa ating mga empleyado. Scattered yung ating meager budget for the whole province of Laguna. And then we have like 9 or 11 provincial hospitals. Paano mo ma-maintain yung mga hospitals na yan if you will not tap temporarily or for a certain period of time para nang sa ganon, magkaroon natin ng magandang serbisyo para sa ating mga mamamayan. Kasi pag pupunta ka sa mga hospital natin, talagang ang sinasabi na, pag pumunta ka dyan sa hospital, talagang paglabas mo, patay ka na eh. So I think it's high time that we need to Yung sinasabi niyo kahapon sa Binyan na pag kayo governor na, may mga opisina kayo sa bawat bayan. Kasi ngayon, ang existing mayroong Laguna Capital Extension sa Calamba pa lang. Yes. Pag kayo ay per bayan, tama po. Well, actually kasi, ako kasi, nung congressman ako, yung tatlong bayan ko, San Pedro, Binyan, Santa Rosa, lahat yan meron akong mga tinatawag natin na center, no? Wherein yung mga kababayan natin, pwede pumunta doon. And eventually, pupunta rin po tayo doon. So, sa atin dito, 30 lang naman po yan na bayan. So, I think it's better to have a certain place wherein yung ating mga kababayan, like for example, nasa Mabitak o kaya nasa Santa Maria, doon na lang pumunta, huwag na pumunta sa Kapitolyo. Para sa ganun, lahat ng concern nila, mga request nila, na kung saan meron naman silang medical request or whatever, baka ma-action na doon lang mismo sa bayan. So doon na muna sila para na sa ganun ay hindi na sila nagbabiyahe ng napakalayo. So plano natin yan. Last na sa akin, ano message yun sa dalawa niyong mga kalaban kay Sol at Well, ang message natin sa kanila, let's keep this fight in a level that is intellectual and at the same time
walang masasamang batuhan, no? Para we are all friends eh. Pagdating ng after the election, bati-bati na naman yan eh. So, tingnan natin kung ano yung pwede natin i-servisyo. No? Like for example, anong pananaw nila sa agriculture, anong pananaw nila sa tourism, anong pananaw nila sa traffic, anong pananaw nila sa public order, sa safety, sa korupsyon. Lahat yan ang dapat na paglabanan natin, pag-awayan natin. Kung ano yung better na maibibigay natin na programa for all these different sector of our services, yun ang paglabanan natin. At doon tayo magdebate. Para na sa ganun ay makita ng tao na yung level ng pangangampanya natin, hindi natin ibababa sa personal level, but in the capacity of every candidate to serve yung ating pong beloved province, ng province ng Laguna. Okay, yung first and second district, malaki na ang na-income. Anong gagawin sa third and fourth? Okay, magandang katanungan yan. Lagi ko sinasabi to, no? Ang third and fourth napakalawak pa ng ating lupain. Pag makikita mo, bulubundukin eh. Sayang. Ako dumadalo ako sa Nagcarlan, dumadalo ako sa Mayhay, dumadalo ako sa Cabinta Luciana. Nakikita ko yung mga kamatis, yung mga labanos, yung mga pechay. Tinatapon na lang nila sa kalsada. Bakit? Kasi hindi nila na-i-dispose properly. Nasasayang yung mga tinatanim ng ating mga magsasaka. Ngayon, ang first district, San Pedro Binyan, Santa Rosa, Kabuyaw sa Calamba, saan sila bumibili ng kanilang mga produkto? Bumibili pa sila outside. Yung iba pupunta pa sa Quinta Market o kaya pupunta sa Divisoria para makipagkontrata para yung kanilang mga pangangailangan. We have to patronize first yung ating mga produkto. Kaya magkakaroon ako ng isang tripartite agreement dito. Yung ating mga farmers, agricultural products dito sa third and fourth. Then, yung ating mga markets sa first and second district, and then the provincial government. Kung ano ang difference sa price, kung bakit bumibili sila ng mura doon sa outside sa Laguna, papantayan natin yun at ibababa natin by sa subsidized ng provincial government. Nang sa ganon, dito nila bilhin sa atin yung mga produkto. Nang sa ganon, tayo muna ang makikinabang sa mga produkto na ginagawa at inaangkat ng third and fourth district. O, yung sa bundok. O, katulad sa bundok dito. O, ito, tingnan nyo ha. At pakinggan nyo to. Alam nyo, napaka natin bundok dyan eh. Kung sinasabi ang bundok, dapat panatiliin nating luntian. Tama, panatiliin natin yung kagandaan ng ating mga bundok. But there are allowable areas, 17 to 20%, na pwede natin gawin niya residential, industrial, and tourism. Gawin natin sila ng mga high-end na mga residents sa mga bundok na yan. Gawin natin ng industrial park. Wherein, kung yung ating mga kababayan dito, makasabay sa first and second. Marami naghahanap sa akin ng malalaking lupa ng mga investor. Wala na kami maibigay sa first and second district. Ito ang ituturo natin. Third and fourth district. Lalagyan natin ng mga industrial park na kung saan magkakaroon ng additional mga trabaho ng ating mga mamamayan. Yes, Yung mga quarry. Well, ang quarry okay naman yan. But there are certain limitation also to the quarries, Kasi kung masyado na malaki yung mga quarries at mawawasakan na yung ating kabundukan at mawawala na yung ating mga pananim dyan, yung mga puno natin, abay, masama na yan. Kasi yan ang nagdudulot ng tandaan mo yung mga sludge yan. Alam mo kung saan dumidiretso yan? Doon sa Laguna Lake. Kaya Laguna Lake natin bumababaw because of this different cutting of trees, Kaya hindi pwedeng ganun na lang ang gagawin natin. There are certain percentage on how to handle the different mountains natin. Kasi hindi mo pwedeng galugadin, kaya magkakaroon tayo ng isang comprehensive plano na kung saan ililimit natin kung ano i-develop natin sa mga bundok na ito na magagamit ang kapapakinabangan ng ating mga kababayan. Yan ang isang gagawin natin. Speaking of Laguna Lake, anong programa yung sa lake natin na alam natin na napaka-mabaw? Nung ako'y congressman in the year 2007 to 2009, ako ay naging committee chairman ng ecology, ng environment. Unang-unang proyekto namin na inilahad namin ay Laguna Lake Rehabilitation Program. Itong Laguna Lake Rehabilitation Program, dredging to, 18.7 billion ang inaprubahan ng Bagger Worken. It's a Belgian company na kung saan nakontrata na ng ating gobyerno. Pero to ni-reject ni Pinoy. Nung ni-reject ni Pinoy, nandyan na yung pondo. Ang ginawa ng national government natin, binayaran natin yung penalty. Pero sinabi ni Pinoy, sayang nga eh. Kasi kami pa nakipag-usap kay Presidente Pinoy noon at pinaglaban namin yung rehabilitation, pinaglaban namin yung dredging dahil napakababaw na ng Laguna Lake.
Sabi namin, hindi pwedeng hindi nagalawin ang Laguna Lake. Bakit? Bumabaha na sa atin. Lahat ng mga lakeshore ng mga barangays natin, umaabot ng hanggang 6 na buwan. Yung kanilang tubig doon, hindi natatanggal dahil nga sa babaw ng Laguna Lake. It's high time na talagang magkaroon tayo ng dredging project yan. At pag ako naging gobernador, sisimulan natin yan. Bibiling tayo ng mga dredging machine. Tayo mismo magpapadredge yan. No? Para na sa ganon, maano natin, makumbisi natin ang national government, tulungan nyo kami, i-dredge natin to. Sapagkat ito lamang ang tayo makakapag-preserve sa ating lawa. Otherwise, 2.5 meters na lang ang lalim yan ng Laguna Lake. Kapag pinabayaan natin yan, magiging 2 metro na lang yan. Sa mga susunod na ilang taon, 10 or 20 years, magiging 1 meter na lang yan. Dahil ba kalaki 1 meter? Ganyan, nababa. Nakakatakot yan para sa kinabukasan ng the biggest lake in the country. Kaya, yan, a-action na natin yan. Sumasa naman Tagaluna kung ano yung talino tapang nyo sa Kongreso. Yes, gagawin natin. At dito natin gagawin yan. Kung ano yung ginagawa natin sa Quadcom, tandaan ninyo, lilinisin natin yung mga bulok na kapulisan. Lilinisin natin yung mga corrupt dyan sa provincial capital. Yung mga corrupt doon sa tinatawag natin mga hospital natin dyan, kumanda kayo kasi lilinisin ko lahat yan.